Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Aqidah. At nandito tayo sa Kitabut Tauhid, chapter 8. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Ang kabanata tungkol sa mga nababanggit sa ruqya at tamaim. Yung ruqya, ang plural nito yung ruqa, at tamaim o yung tamima, ang plural nito ay tamaim. Yung ruqya, maaari natin itong may translate bilang orasyon, at yung tamaim o tamima, agimat o anting-anting. Okay, so dalawang salita yun sa Tagalog na ni-research ko ano ba yung pinagkaiba ng agimat sa anting-anting, pero parang lumalabas. Ano sila? Synonymous. Magkasing kahulugan ng agimat at anting-anting. Although parang mas madalas magamit sa Tagalog yung anting-anting. Sinasabi na itong kabanata nga na ito ay minannahi wa ma warada anis salafi fi dalika wa bayanul jaiz minha wal mamnu. So tatalakayin dito inshallah sa mga orasyon at mga agimat ang tungkol sa mga ipinagbabawal dito o mga pagbabawal dito mula sa salaf sa naunang henerasyon ng mga Muslim at din sa pagpapabatid kung meron bang pinahintulutang ganito at pinagbabawal. Iniulat ni Abu Bashir al-Ansari at ito iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan an la yabkina fi raqbati ba'irin kaladatan min witrin aw kaladatan illa kutiat. So sinabi ni Abu Bashir al-Ansari, kasama daw siya minsan sa isa sa mga paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang tao na sabihin sa mga tao na walang anumang sasakyan o anumang hayop, halimbawa kabayo o camel na sinasakyan o kinakargahan ng gamit, na merong kwintas, liban na lamang na ito ay puputulin. Na yung kwintas na ito, syempre ito ay pinapuputol dahil ito ay may kinalaman sa shirk o meron itong kaugnay na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na natalakay natin doon sa kabanata tungkol sa khayt at yung halaka, pagsusuot ng mga tao ng mga lubid o tali o singsing pulseras na pantaboy ng malas o pampalapit ng swerte. So ito yung dahilan kung bakit tinuutos ito. Na dito nga, mal maqsudu bil kallada min al witr wa ma huwa al witru wa ma ma'na aw fi qawlihi aw kalada. So dito, karagdagang paglilinaw inshallah tungkol sa kung ano yung kalada na tinukoy dito. Al maqsudu bil kallada huna ma kana yasna'uhu ahlul jahiliya min taklidi bil autari wal witr ahadu autar al-qaus wa kan ahlul jahiliya ida akhluqal witr abdaluhu bigayrihi wa qalladu bihi ad-dawab i'tikadan minhum annahu yadfa'u an dabatil ain fa abtalahu al-islam. Ito nga yung mga isinasabit sa mga hayop na maaring ito'y gawa sa bakal o iba pang tali na isinasabit sa hayop bilang panlaban daw sa usog. At ito nga ay pinawalang bisa na ng Islam.
Na dito, sa hadith na ito, dahil sa hayag na kahulugan dito, ang lahat ng uri ng kalada ay ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinag-utos niya na putulin. At ito nga ay bilang saddud dari'ah upang putulin o isarado ang pinto ng kasamaan nang sa gayon ay wala ng dahilan o wala ng magiging palusot ang mga tao sa paggamit ng mga ito. So totally pinaputol nang hindi na nagtatanong. Katulad nung nangyari doon sa lalaki na nakita ni Hudayfa bin al-Yaman na merong hawak na o meron siyang suot na pulseras o singsing na kumbaga pinutol na lang niya ito nang hindi niya tinatanong. So maaring gagawin ito ng pinuno ng mga Muslim kung laganap sa mga tao ang paniniwala na katulad nito. Kumbaga mas mainam na i-assume na natin na ang tao ay nagsuot ng bagay na yun bilang bilang pag-iingat sa kanila na sila ay makagawa ng shirk. So dito sinabi muli, malladhi yufidu amruhu sallallahu alaihi wasallam bikat'i hadihil kalaid. Sinabi afada annaha munkarun tajibu izalatuhu wa akkada dhalika binunit tawkidi athakila fi qawlihi la yabkiyanna. So dito sa hadith na ito ipinababatid ang yung pagiging munkar ng pagsusuot ng mga kwintas na ito at ang pagiging obligado ng pagtatanggal sa mga ito. Na grammatically sa hadith na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsalita sa pamagitan ng tawkid, yung pagbibigay diin. So utos niya talaga at pinagbigyan diin niya. Dahil nga sinabi, la yabkiyanna fi raqbati bairin, walang mananatili sa raqbatu bairin, yung batok o leeg ng anumang hayop, kaladatan, yung kwintas, as in lahat tatanggalin. Siyempre, matitira doon yung kung ano man yung matitira na kailangan ng hayop para madala niya yung kailangan niyang dalhin. Kasi minsan may sinasabit sa hayop, di ba, yung mga itinatali na mga lubid para hindi mahulog yung karga niya. Pwede yun. Pero yung mga sinasabit nila doon na mga kwintas at iba pa, ito yung tinutukoy dito. At sinabi, ma munasabatu hadithi Abi Bashir al-Lilbab. Ano ang kinalaman daw ng hadith na ito ni Abu Bashir dito sa kabanata na ito? So sinabi hiya annahu afada inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam li hadihil kallada. Ito ay ang pagbibigay diin sa pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ganitong mga kwintas. Wa amruhu bi izalatiha li annaha naw'un min asy-syirk haythu sarafal i'tikadu surifal i'tikadu ila ghairillah. Dahil ang bagay na ito, yung pagsusot ng mga kwintas na ito ay shirk, kaya ito ay ipinatatanggal at ang mga kwintas na ito ay sarful i'tikad ila ghairillah. Kumbaga, ang paniniwala natin ay iniugnay natin sa iba pa liban kay Allah. Iniugnay natin sa iba pa liban kay Allah. Na itong mga bagay na ito, pagdudulot ng kabutihan, pag-aalis ng kasamaan, si Allah lang ang merong kompleto at ganap na kapangyarihan dito. Hindi mga kwintas, hindi mga pampaswerte, hindi pusa na kumakaway o ano pa mang nilalagay ng tao sa kanyang bahay, sa kanyang tindahan, sa kanyang katawan. Walang saysay ang lahat ng mga ito. At sa isa pang hadith na iniulat naman ito ni Ibn Mas'ud, inulat ito ni na Imam Ahmad at Abu Dawud. Sinabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Tunay na ang mga orasyon at ang mga tamaim at ang tiwala ay shirk. Dito binanggit nga yung tiwala at yung tamima.
Yung kanina, yung sinabi ko sa Tagalog, yung agimat sa kaanting-anting, parang magkasing kahulugan lang sila. Pero, kumbaga, kategory ng mga anting-anting, iba-iba pang uri. Halimbawa, yung mga tinatawag nilang mutya. Nitong mutya, uri ng anting-anting. Halimbawa, yung isa sa mga ito, yung nakukuha sa puno ng saging, na sino man daw makakita nun, kailangan niyang kunin agad yun. Alam mo yun, Michael? Maraming alam tong batang to. Sa imutya, pag makita mo yun, kunin mo na. Kasi pag hindi, mag-uunahan kayo nung anong mga kalaban mo doon. Engkanto, tikbalang. Mauunahan ka ng tikbalang. O kaya kailangan mo matalo yung tikbalang para makuha mo yung mutya. So yung mutya na yun, anting-anting din yun. Tapos, meron pang ibang mga klase ng mutya. Yung pangil ng kidlat. Mutya din yun. Kung saan daw tumama yung kidlat, puntahan mo yun, meron kang makukuha dun na bato. Kunin mo yun na gawin mong kwintas, yun daw ay magbibigay din sa iyo ng kapangyarihan. Okay? Actually, mga pelikula ni Ramon Revilla, yung dating pelikula niya, ang marami doon nakabase talaga sa folklore ng mga Pilipino. Mga folklore ng mga Pilipino. At marami tayong mga ganong folklore kasi nga ang Pilipino dati, ang mga Pilipino, bago pa dumating mga Kastila, ang marami rito, pagano. At actually, ang mga pagano na naririto sa Pilipinas, kumbaga, di ba may mga datu na namumuno sa kanila. Yung kanilang mga religious leader, sa Bisaya, tinatawag na ang tawag, babaylan. Sa Katagalugan, ang tawag nila mga katalonan. Babae yun na kumbaga parang spiritual leader na sa kanya sasapi yung mga anito, siya yung magsasabi ng mga hula na mangyayari sa hinaharap, siya yung mamumuno sa paggagamot, siya yung mamumuno sa seremonya para sa paglilibing, yun sila. So ganun yung relihiyon ng mga karamihan sa mga Pilipino bago dumating mga Kastila. Actually, kung gusto ng Pilipino na maka-observe ng talagang paganistic ritual na masasabi natin na hindi ito na-impluwensyahan ng mga Kastila, yung mga ritual ng mga igorot. Yung mga igorot, yung kanyaw, yung kanilang burial rituals, at iba pa. Hindi siya, for the longest time, hindi sila talaga na-impluwensyahan. Actually, hindi sila nasakop ng mga Kastila, ang mga igorot. Hindi sila totally nasakop ng mga Kastila. Ang nakakolonize lang talaga sa mga igorot, mga Amerikano. Kasi naging maganda yung pakikitungo sa kanila ng mga Amerikano. Yung mga Amerikano kasi, hindi sila katulad ng mga Kastila na pipilitin yung mga tao na mag-Christian. Ang mga Amerikano, hindi. Basta wag mo silang kakalabanin, hindi ka rin nila kakalabanin. Nung panahon ng pagdating dito ng mga talagang colonization lang yung hanap nila. Hindi katulad ng Kastila, Christianization yung kanilang pakay. Na pagdating nga ng mga Amerikano, kumbaga dumating sila ng Ifugao, dumating sila ng Benguet, yung lugar ng mga Igorot. Actually, itong area natin, meron din ditong mga kasi marami pang mga tribo ng Igorot Hindi lang siya isang tribo. May mga Kankanai, may Ibaloy. Yung dito, yung tribo dito, yung ano bang basa doon, Libay? Ano pronunciation? Bago o Bago? Yung tribe daw dito. So related din sila sa mga Igorot, yung mga dito. Kaya nga may dito May mga services dito para sa mga IP, sa mga indigenous people. So meron dito. So ganun yung relihiyon ng mga tao noon. So itong tamaim at saka tiwala, kung sa Tagalog walang pinagkaiba yung agimat at saka yung ting-anting, pero sa ilalim niya merong iba't ibang mga kategory. Meron pa nga nakakainis na na agimat yung mutya din yata tawag nila doon yung pitus na na nalaglag, di ba? Hindi pa siya buong tao, maliit lang yun, ganun. Ilalagay nila yung sa garapon.
Tapos yung katas ng pitos na yun, iinumin nila pag mahal na araw. Iinumin nila pag mahal na araw. Si Nardong Putik gumagamit daw nun. Umiinom daw siya ng pag mahal na araw. So itong tiwala at saka yung tamima, magkaiba ito. Yung tamima sa Arabic, ito yung yung mga dinodrawing na na geometric na pattern, yun yung tamima na tinatawag. At yung tiwala, ito naman yung mga sinasabit-sabit sa katawan. So magkaiba sila. Pero sa atin sa Tagalog, kumaga dito sa Pilipinas, basta lahat yung pare-pareho yun na anting-anting, although iba-iba lang yung tawag sa kanila. So lahat daw ito ay shirk. Ruqya, syempre mga orasyon, na bagaman hindi pa natin tinatalakay dito yung ruqya syar'iyya, ang tinatalakay pa lang natin dito, yung mga orasyon, na madalas ginagamit ng mga albularyo. Yun yung tinutukoy na shirk. At sa banal itong mga albularyo, ang gamit nilang wika sa kanilang panggagamot, anong wika yun, Michael? Latin, di ba? Latin. Bakit Latin? Kasi yung mga Kastila na dumating dito sa Pilipinas, kapag nagmimisa sila, Latin ang gamit nila. Latin, hindi pa Kastila. Kasi mahigpit pa yung panahon noon na, kumbaga, kung ano yung wika sa Roma, na capital ng Roman Catholic Church, so yun din yung church service sa Latin siya ginagawa. So yung mga Pilipino, nakabisado nila yung mga mangilan-ngilan na mga salitang Latin, tapos hinalo na nila yung Tagalog doon. Kaya nga, kung makakita kayo ng orasyon, babasahin niyo yung orasyon, halo-halo na yung salita doon eh. May Tagalog, may Bisaya, may Ilonggo, may Latin, ganun. Tapos nakadrawing na yun sa mga geometric na pattern, ganun. Yung tawag nila mga sigil. Yung sigil, sa paniniwala sa occult, mga simbolo na sa pamagitan ng mga simbolo na yon, kaya daw kontrolin ng tao yung mga demonyo. Either yung demonyo hindi makakalapit sa kanya, o yung demonyo na maikukulong niya sa pamagitan ng simbolo na yon, ay makokontrol niya. Kung naalala niyo yung tinatalakay natin tungkol kay Sulaiman alayhis salam, na binagbibintangan ng mga Hudyo si Sulaiman alayhis salam ng kufur, na nakokontrol daw ni Sulaiman alayhis salam yung mga demonyo sa pamagitan ng salamangka, sa pamagitan ng witchcraft, sa pamagitan ng black magic. Sa occult, na actually yung occult, kumbaga yung sa Tagalog, karunungang itim. Ang marami rito actually nanggaling pa sa sa mga Hudyo, yung occult. So marami silang mga simbolismo at ang ilan sa mga sigil na tinatawag yung mga simbolo na ito na ginagamit sa pagkontrol sa mga demonyo o pantaboy ng demonyo, tinatawag nilang Keys of Solomon, mga susi ni Solomon. Kumbaga talaga inuugnay nila kay Sulaiman alayhis salam yung mga occult, yung mga karunungang itim. Kaya si Allah, ipinagtanggol ni Allah si Sulaiman alayhis salam sa Quran na hindi nagkufur si Sulaiman. Sila ang nagkufur, yung mga Hudyo. At ang mga Hudyo natukoy din sa Quran na natutunan nila yung salamangka saan? Sa Babylon, doon sa Babylon. Kaya nga kung alam niyo yung pelikula, yung Exorcist, yung 1970s pa, yung sinapian na bata, yung babae, tapos bumabaligtad yung leeg, tapos lumulutang. Yung sumapi sa kanya, demonyo na nanggaling pa ng Babylon. Demonyo na nanggaling pa ng Babylon. So, talaga, kumbaga, may salasalabat yung history ng occult at ng mga established na religion, halimbawa Christianity, Islam, Judaism. Kasi si Satanas, tuwing nang nagpapahayag si Allah o kaya tuwing nang ipinapahayag o binabasa yung Quran, sinisikap niya na mahaluan nito ng kamalian o kasinungalingan nang sa ngayon ay malilito ang mga tao. Kaya nga, ang marami sa mga orasyon, parang halo-halo na ito ng mga dasal, magkahalo itong dasal sa Diyos, dasal sa demonyo, o kung ano-ano pa. So dito, yung tamima, ito na yung mga dinodrawing. Actually, kahit doon sa mga Latin na kasi lolo ko albularyo eh. Waray yun, waray.
Yung lolo ko, albularyo, lagi may dalang booklet, ganun lang kaliit. Tapos may mga nakasulat doon Latin, tapos may mga drawing, mga square, mga diamond, kung ano-ano. Tapos sa loob nun may mga nakasulat. So yun, maaari nating masabi na kabilang yun sa mga tamima at yung tiwala naman yung sinusuot. At sa hadith naman na iniulat ni Imam Ahmad at Imam At-Tirmidhi, iniulat ni Abdullah bin Aqim, man ta'allaka shay'an wukila ilayhi. Sino man daw ang magsabit sa kanyang sarili ng anumang bagay, ipagkakatiwala siya sa bagay na ito. Siya ay nasa pangangalaga ng bagay na ito. Ibig sabihin, walang saysay. Yung paniniwala niya sa anumang isinabit niya sa kanyang katawan. Walang saysay ang anumang sinasabit niya sa kanyang katawan. Sa yung ruqya na tinutukoy dito, ar-ruqya jam'u ruqyatin wa hiyal uda allati yarka biha sahibul afa kalhama wassara. Sa yung ruqya daw, ito yung kumbaga binabasa at sa pamagitan ng ruqya nagpapakupkup daw yung nagbabasa nito mula sa lagnat at iba pang mga sakit. Wa hiya lati tusamma al-azaim wa hiya naw'ani jaizatun ma tajarradat min ash-shirk wajtama'a fiha syurutun thalatha. So, tinatawag din ng ruqya bilang azaim at meron nga itong dalawang uri. So, syempre, yung dalawang uri nito, yung pinahintulutan at hindi pinahintulutan. Kasi meron tinatawag na ruqya to syar'iyya, ruqya na pinahintulutan sa Islam. At ang ruqya, para maituring na pinahintulutan, meron tatlong kondisyon. Una, an yakunu bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu. Dapat ang ruqya ay nasa wikang Arabic at nalalaman ng kahulugan nito. So ibang-iba ito dun sa mga ruqya na nire-recite ng mga albularyo. Hindi nila alam nga kung anong kahulugan nun eh. Tapos wala talaga siyang kahulugan kasi nga halo-halo na siya na Tagalog, Kastila, Latin at iba pa. Merong may orasyon doon sa Noli Me Tangere. Ano yun? Latin o Spanish pala, na orasyon. Nakabisado ko pa nga yun eh. Yung Santos Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, yung ruqya na yun, na ni-recite ni, kung di ako nagkakamali, si Doña Victorina yung nagre-recite palagi nun sa Noli Me Tangere. So, sa panahon nung nandito yung mga Kastila, yung mga Pilipino, umiiral pa rin sa kanila yung paniniwala sa mga orasyon. At minsan, kanya-kanya sila ng version ng kanilang orasyon. At actually, yung mga iba-ibang dasal sa Katolisismo na lang bilang halimbawa. Di ba ang dami? May Angelus tuwing 6:00 ng gabi. May Rosario. Merong Nobina. Tapos, merong pang tinatawag na Vigil. Tapos, nariyan pa yung may mga tradition pa yung iba't ibang mga lugar. Sa amin, merong Black Rosary. Banal yung mga tao sa amin eh. Doon sa amin sa Tondo. Ang daming parang linggo-linggo merong may ganap, kumbaga may nangyayaring kabanalan doon. Pero tarantado yung mga tao doon. So, ang daming event doon. Tapos may kapitbahay pa kami, kumbaga yung bahay nila, yung ground floor noon, dedicated talaga siya para sa kursilyo. Doon magkakaroon ng kursilyo. Parang retreat yun yung kursilyo. So marami silang mga ganito mga bagay na actually kung titingnan natin, parang mga orasyon lang din sila na ginawa nila, inimbento nila, tapos kalaunan inadapt ng Roman Catholic Church at naging kasama na sa mga ritual ng Roman Catholic Church. Meron pa nga, di ba yung 3 o'clock prayer? Nalala nyo yun, pinapalabas sa TV pag 3:00 ng hapon. So, mga orasyon yun. At dapat ang orasyon sa Islam, kung merong may sakit o orasyonan, dapat ito ay nasa wikang Arabic, unang-una. Pangalawa, antakuna bi kalamillahi aw bi asma'ihi wa sifatihi aw bi kalami rasuli. So dapat ang ruqya na ito salita ni Allah. So kanina sinabi Arabic, pero hindi pwedeng basta-bastang Arabic. Yung mag-iimbento ka ng
ng, ng orasyon mo. Arabic nga pero inimbento mo lang, di pwede. Dapat salita ni Allah. Kaya nga sa mga naiulat na ruqya sa mga hadith, nagruqya ang mga sahaba sa pamagitan unang-una ng ano? Anong ginamit nila pang ruqya? Fatiha. Yun. Yun ang pinakamainam na ruqya. Eh yung mga tao kasi minsan, di ba sasabihin sa'yo, ruqyahan mo naman ako ganito. Ang inaasahan nila yung parang ruqya na ano, yung katulad ginagawa ng albularyo, yung may bulong, as may laway, as yung, alam mo yun, yung parang bubugahan ka ng hangin. Ganun yung lolo ko, yung albularyo. Minsan nagpapahilot talaga ako sa kanya, pero actually hindi ko naniniwala sa ginagawa niya. Gusto ko lang magpamasahe. Kaya nagpapahilot ako sa kanya, pero hindi ko naniniwala doon sa mga bulong-bulong niya. Doon mamamatay na siya. Grabe yung hirap na pinagdaraanan niya. Nakita ko siya na umiiyak, humahagulgol. Talagang dumadaing na na matindi ang sakit na pinagdaraanan niya. Na totoo nga siguro yung kasabihan na yung mga taong ganito, mga albularyo, mga mangkukulam, manghuhula, sinanlanan nila yung kaluluwan nila kay Satanas. Kaya yun, meron silang kakayanan, pero kapalit noon, yun nga, nagiging kafir sila. Siyempre, pag mamamatay na yung kafir, magiging mahirap nga sa kanilang kamatayan. Nakita ko siya minsan na namimilipit sa sakit. Palabiro kasi ako gusto ko sana siyang sasabihin ko sana, Lo, ba't di mo bulungan yung sarili mo para gumaling ka? Hindi ko na kasi parang seryoso na siya eh. Kasi yun yung kinamatayan niya. So yung ruqya, dapat? Salita ni Allah. So pinakamainam talaga Quran, o kung meron mang napagtibay sa hadith, pwede. Halimbawa, kapag meron tayong nararamdamang sakit, di ba merong dua, A'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajida wa uhadir. So pwede yun. Yun ay ruqya din na may tuturing. So may na magbasa talaga ng yung Hisnul Muslim, alam niyo yun, yung libro na maliit. Yun, basahin niyo yun lagi. Kasi kung naman yung nararamdaman niyo, nalulungkot kayo, masaya kayo, may honeymoon, nandun lahat, inshallah. Yung mga kailangan yung dua, nandun lahat, inshallah. At pangatlo, inshallah, panghuli ngayong gabi, an ya'taqida anna ruqya la tu'athiru bidatiha bal bi takdirillahi wa ma sawa dalika la yajuz. Na yung magruruqya, actually sa pagruruqya, mas mainam na ruqyahan mo yung sarili mo. Mas mainam na magruqya ka sa sarili mo. Ngayon kung hindi mo kaya, pwede ka naman magparuqya sa iba. Pero ang dahilan dito kasi para hindi ka magkakaroon ng kumbaga yung umaasa ka sa iba, nagagaling ka dahil siya yung nagruqya. Okay? May sakit ka, tapos inisip mo, yung banal yun, yung tao na yun, banal, papatawag mo, magruqya sa'yo, hindi mo alam, mas tarantado pala sa'yo yun, magaling lang yung umarte na banal, pero gago pala talaga. Mas mainam magruqya sa sarili, okay? Pero kung yung tao, halimbawa, hindi na niya kaya magruqya, pwede kang magruqya para sa kanya. Halimbawa, bata na hindi marunong magruqya, o matanda na hindi na makapagsalita, o sinapian, alam nga naman magruruqya pa yun sa sarili niya, pwedeng magruqya sa kanya ang iba. Kahit hindi Muslim, pwedeng ruqyahan. May hindi Muslim sinapian, magruruqya ka sa nila. O kaya yung may hindi Muslim na may sakit, katulad na iulat doon sa hadith, so pwedeng magruqya ang Muslim para sa kanila, inshallah. Pero yun nga, itong number 3, dapat maniwala tayo ng ruqya ay walang epekto sa sarili nito. Ang epekto ng ruqya ay nasa pagtatakda ni Allah. Okay? Ang epekto ng ruqya ay nasa pagtatakda ni Allah. Ibig sabihin kung magruruqya tayo, ginagawa lang natin itong wasila, kaparaanan, pero hindi itong nagpapagaling. Si Allah pa rin ang nagpapagaling. At yun nga, anumang wala sa tatlong ito, anumang wala ang tatlong ito ay pinagbabawal. So ruqya na hindi Arabic, bawal. Ruqya na hindi galing sa Quran at Sunnah, bawal. Ruqya na pinaniniwalaan ng tao na ito talaga yung nagpapagaling, bawal. So lahat yun ay bawal. Ito lang yung pwede, alhamdulillah, at naging malinaw na ang bagay na ito. Sa susunod, inshallah, tatalakayin na natin yung tamima at yung tiwala, inshallah, para mas malinaw pa ito. At mas matatalakay pa natin ito, inshallah. Kasi itong mga bagay na ito, kumbaga,
laganap ito sa Pilipinas pero minsan hindi siya sinerseryoso ng mga tao. Parang biro-biro lang. Pero actually maraming mga tao, kumbaga naniniwala talaga, yung mga maranaw nga kung anong sinasabit-sabit sa bahay, na pala, anting-anting na o pampaswerte. At sa Banala sa Bangsamoro, maraming mga yung maraming mujahidin talaga, yung namatay na gumagamit sila, naniniwala sila sa mga anting-anting at agimat. Sayang yung jihad, sayang yung namatay sila sa jihad, tapos naniniwala lang din pala sila sa anting-anting. At ang pinaka-common na ginawa nilang anting-anting noon, yung tasbih, yung parang rosaryo, sinasabit nila sa leeg nila yun. Yung iba, meron talagang sinturon na bala ng Armalite, tinatali nila sa bewang nila, iba't-iba pang mga rokya. So sayang. So lilinawin natin ng mga bagay na ito, inshallah, at para maiwasan natin at maituro din natin sa iba, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.